ovarian cancer, edad 60 ka na ba at may lahi ba kayo? So talakayin natin ang ovarian cancer. Pag sinabing ovaryo, ito yung gumagawa ng itlog o egg cell sa isang babae. Ito rin ang gumagawa ng mga hormones na estrogen at progesterone sa babae. Sinlaki ito ng almond. So kung kumakain kayo ng nuts na almond, yun, mga ganong kalaki. May mga risk factors o dahilan. Ibig sabihin, pag risk factors, ito yung nagpapataas ng percentage na makuha mo yung isang sakit. Number 1 na risk factor, edad. Kapag 50 or 60 pataas, so tumataas na yung risk natin. Ang sakit na ovarian cancer, lahi. So sa blood test, may tinatawag na BRCA1 at BRCA2 abnormalities. Ito yung mga pamilya na increase ang risk na magkaroon ng ovarian cancer, breast cancer, endometrial cancer. Meron ding tinatawag na Lynch syndrome. Nagpapataas din ito ng risk na magkaroon ng endometrial cancer, colorectal cancer, at ovarian cancer. Number 3, yung mga dating may breast cancer, mataas ang risk magkaroon ng ovarian cancer. Number 4, may mga babae na ang kapatid o nanay ay nagkaroon ng ovarian cancer. Pakinggan mabuti. So, increase ang risk nyo 20 times kapag may kamag-anak kayong nagka-ovarian cancer. Kaya punta na agad sa inyong OBGYN para magpa-check up. Ngayon, number 5, maaga nagregla o kaya naman late nagmenopause. Number 6, overweight, so medyo may katabaan. Number 7, yung uminom ng hormone replacement therapy habang nagme-menopause sila. Number 8, yung may endometriosis. Number 9, yung mga hindi nagbuntis. Doc, paano ko malalaman? Ano ba ang sintomas ng ovarian cancer? Ang problema kasi sa ovarian cancer, kapag early o maaga pa, wala kang nararamdaman. Silent nga siya eh. So, nakakalungkot. Pero, pag advance na, doon mo lang malalaman o mararamdaman yung mga sintomas. Katulad ng, kaya kayo mag-check talaga ng inyong tiyan. Pag may nakapa kayong bukol doon sa inyong tiyan. Tapos, napansin nyo, number 2, lumalaki na yung tiyan nyo, sumasakit yung tiyan nyo, akala nyo hinahangin lang kayo, laging bloated. Number 3, hindi matunawan. Yung iba naman, constipated, kasi may pressure effect na doon sa lumalaking tumor. O yung iba naman, nagdadiarrhea at walang ganang kumain. Tapos meron kayong sakit dun sa likod, low back pain, o kaya masakit dun sa may bandang puson. Mapapansin nyo, meron din kayong abnormal vaginal bleeding. So, nagdudugo dun sa puwerta, o kaya naman merong vaginal discharge. Tapos, lagi kayong gustong umihi ng umihi kasi may pressure effect na nga dun sa lumalaking tumor. Pumayat, ito sa lahat ng cancer, pumayat, weight loss, fatigue, parang pagod na pagod. Ngayon, paano madadiagnose kung may ovarian cancer? Dito importante yung pagpunta nyo sa OBGYN kasi siya yung mag-order ng transvaginal ultrasound kasi nasa loob nga yung ovaryo. So, yung ultrasound nyo kailangan nasa loob din. Tapos, may tinatawag na CA125 blood test. Napapansin doon, tumataas sa mga 80% yung level ng CA125. Ito yung parang protina. So, nati-check yun sa blood test. Tapos, o-orderan din kayo ng doktor nyo, CT scan, PET scan, or MRI. Ipapa-chest x-ray din kayo kasi pag advance na, pumupunta siya sa ibang organs katulad ng lungs. So, naaapektuhan na. At syempre, pagkatapos ng opera, may tinatawag na biopsy. So, yun yung talagang magte-test. Tapos, meron ding gene testing, yung BRCA1 tsaka BRCA2, yung nabanggit ko nga kanina. Ano ba ang gamutan kapag meron na kayong ovarian cancer? Opera. Una sa lahat, opera. Una at kailangan gawin. Tanggalin yung tumor.
Kasi lalaki ng lalaki yun eh. So, minsan may tinatawag na hysterectomy, sinasama na yung bahay bata o uterus, tsaka yung fallopian tube, yung tubo. Chemotherapy, ito yung gamot na nilalagay dun sa ugat. Yung targeted therapy, isang form din to ng chemotherapy, dinadaan din sa ugat. So, gamot din siya. Hormone therapy, para i-block yung estrogen. Radiation therapy, immunotherapy. So, marami na hong gamutan. Yung ovarian cancer kasi binubuo yan ng 3 cancer. Pwedeng galing sa ovaryo, sa fallopian tube, o doon sa peritoneum. Ito yung nagbabalot doon sa loob ng tiyan nyo. Di ba may cavity yung tiyan? O may isang mabilog doon. So, pwedeng galing doon. So, lahat yon ang tawag doon ovarian cancer. So, marami ding classification na yung OBGYN nyo na ang magpapaliwanag sa inyo. Epithelial, ito yung 95% o karamihan. Pag sinabing epithelial, ito yung nagbabalot doon sa ovaryo ninyo, doon sa ibabaw. So, maririnig nyo, serous o mucinous carcinoma, may tinatawag din na egg cell or germ cell tumors. Ito yun sa mga mas batang edad, yung below 50 and 60 years old, below. Tapos may tinatawag din na sex cord or stromal tumors, pero medyo rare to. Ang ovarian cancer, mahirap ma-detect. So, maganda, di ba, dahil nasa loob nga yung inyong ovaryo, so medyo mahirap itong ma-detect kasi nandun na sa loob-looban. Kaya, pag nalaman ninyo, medyo late na o kaya malala na. Kaya nakasalalay sa sarili ninyo bilang babae ang maagang diagnosis at gamutan dito. Oo, meron din sa mga bata, hindi lang dahil 50 or 60 ka na, pero meron din ng kind na banggit ko, pwedeng magkaroon din ng ovarian cancer yung mga bata at saka yung mga dalaga, yung hindi nag-asawa. Kung meron kayo, ito, tandaan mabuti, kung meron kayong kamag-anak na nagkaroon ng ovarian cancer, magpa-check up agad kayo sa OBGYN. Di ba sinabi ko, increased risk 20%. Tsaka kung meron din kayong mga kamag-anak na nagkaroon ng iba't ibang cancer, yung endometrial cancer, colon cancer, cancer sa bituka, magpa-check up din kayo sa inyong OBGYN. Ang sintomas nito, silent, tahimik. Pero huwag kayong mag-alala, modern day and age na tayo, merong mga gamutan kahit late stage na ang inyong ovarian cancer. Huwag magtatago sa inyong doktor. So, pumunta palagi sa inyong OBGYN para magpa-check up at i-check nyo rin ang inyong sarili. Salamat po.